Tayo po ay sandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, maraming salamat po sa katagumpayan ng bawat isa ng aming mga kapatiran. At kayon po ay kami nagtitipon sa ilalim ng iyong pangalan, Panginoon, sa ilalim ng iyong dakilang pagpapala, Panginoon. Panginoon, bago po kami magpatuloy, linisin niyo po ang aming mga puso, linisin niyo po ang aming isipan. Inaanyayaan po namin ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Buksan niyo po ang aming isipan. Mangusap po kayo, Panginoon, sa amin sa nais ninyong paraan upang mas madali po naming maunawaan ang iyong mga salita, Panginoon. At Panginoon, itago niyo po ang iyong lingkod sa inyong likuran. Ibaba niyo po ako sa pinakamababa, Panginoon. At kayo po ang aming maitaas. Ang pangalan niyo lamang ang aming madakila, mapasalamatan at mapapurihan. Panginoon, dalangin ko rin yung aming mga kapatid na nanonood online, Panginoon, via Facebook Live. Samahan niyo sila, Panginoon, kagaya po ng kanilang internet. Kayo po magbigay ng magandang signal, Panginoon, upang ito'y hindi maging hadlang sa kanilang panonood ng inyong mga salita na ihahayag sa umagang ito, Panginoon. At Panginoon, muli, nagpapasalamat kami. Ikaw ang aming dinadakila, pinupuri at pinasasalamatan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, makaupo pong lahat. So, good morning po sa ating lahat. No? Batiin natin yung ating mga katabi ng isang magandang umaga. At sabihin po natin na kapatid, purihin ng Panginoon sapagkat tayo ay nagtagumpay sa umagang ito. Congratulations po, no? So, bago po tayo magpatuloy, nais ko po una magpasalamat sa Panginoon sapagkat ako inaanyayaan ni Pastor Gino na mag-share ng Word of God sa umagang ito. Nung nalaman ko po ito, ako po ay na-excite. Kapag po ako ay na-excite, ako po ay kinakabahan. Amen? So, iba po talaga pala kapag nandito ka na sa harap, no? So, praise God, no? So, sa umagang po ito, alam ko po na marami po yung challenges sa atin sa umagang ito, no? Alam ko po na yung mga iba sa atin, sa mga nakarang mga araw, ay napagod sa kanilang outing, swimming. Sino ba nag-Disneyland dito? Parang may nakita ko nag-Disneyland eh. Meron po ba? Ayun, no? So, praise God, no? Alam niyo po, every Sunday morning, isa pong challenge sa atin kung tayo ba'y pupunta sa church at magsisimba. Maaaring sabihin natin, pagod na kami sa isang linggong lumipas. Madaming ilog, madaming dagat, maraming gala, no? Baka kasi Lunes, bukas, may pasok na. So, wag na tayo kaya mag-church. So, praise God po, no? At tayo po ay nagtagumpay sa umagang ito. Pinili po natin bumangon, pinili po natin mag-ayos ng ating sarili, pinili po natin lumabas sa ating mga pintuan at pumasok po sa pintuan ng ating church, no? So, praise God po sa katagumpayan ng bawat isa na pagtagumpayan po natin yung gawa ng kaaway para tayo'y hadlangan sa umagang ito, no, sa gawain ng Panginoon. At praise God din po sa katagumpayan ng bawat isa. Ako po'y nagagalak sapagkat ako po'y may kausap ngayon, no? Kung hindi po kayo nagtagumpay, maaring upuan lang po ang nakausap ko ngayon, no? So, para naman ako mukhang baliw noon. So, praise God doon sa napagtagumpayan natin, no? So, napag-usapan na din natin kanina na lumabas po tayo sa ating pintuan at pumasok po tayo sa pintuan ng ating church. Ang ating pong tatalakayin ngayon is nabasa natin kanina, ito yung po yung The Door of the Sheep, no? Kasi isa itong series na nakaraan ng series po natin is I Am the Bread of Life. Tama ba yung kay Pastor Gino? So ito ay tungkol pa rin sa series, no, na I Am. So ngayon, ang sinabi naman ng Panginoon na I am the door of the sheep. Pero po sa ibang salin po, ang ginamit po dito is gate, no? Bababasa po natin, sige po, sa next slide po. Sinabi po sa NIV, therefore Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep. So bakit po kaya magkaiba yung translation nila? No? Merong ginamit na door, merong ginamit na gate. So, kung titingnan po natin, sa panahon ngayon, kapag sinabi po nating door, kabilang po siya sa isang structure ng isang bahay o ng isang building, no? Kagaya po nating main door, kasama po siya ng building na to, no? Ng structure na to. Kapag sinabi po nating gate, ito'y kasama doon sa bakod. Amen? Nagigets niyo po ba? So, titingnan po natin doon sa Old Testament, tsaka yung sinasabi ng Panginoon, ito po yung gate sa Old Testament, kasama po siya sa bakod na nakapalibot doon sa city na nakatira. At ang tinutukoy naman ng Panginoon na sheepfold door o yung pen nila,
Kagaya rin po ng purpose ng gate doon sa Old Testament. No, makikita natin, the same lang ang purpose, pero iba-iba lang translation. No? So wag po tayong malito na baka iba door, iba gate. Pag sinabi kasing door, indoor, no? Kasama sa isang structure. Pag sinabi kasing gate, kasama siya sa isang wall. No? So mamaya, titingnan natin sa Old Testament kung ano yung purpose at significance ng gate sa Old Testament. So maaari sa atin magsasabi, bakit kailangan pa natin balikan ng Old Testament? Sapagkat na-fulfill na ng Panginoon yung Old Testament sa pamamagitan ng New Testament. Hindi po natin mauunawaan, mga kapatid, ang New Testament kung hindi po natin babalikan yung Old Testament. No? So titingnan natin ngayon, ano ba ang purpose at significance ng gate doon sa Old Testament? Una, protection and security. No? So nakita natin kanina, nakapalibot nga sa isang city o sa isang town na ang purpose niya ay para protektahan yung mga nakatira doon. No? So gumawa sila ng wall, merong maliit na gate na parang mas mabilis yung access ng tao paglabas at pagpasok, pero yung main purpose niya is kasama siya doon sa wall na magiging protection ng mga nakatira doon sa loob ng city o ng town. So okay po. Pangalawa, centers of justice and governance. Mababasa po natin ito sa Book of Ruth. No, doon po pinatawag ni Boaz yung mga leaders, yung 10 matatanda, mga elders pala, sa Bethlehem, at doon niya po tinipon sa harap ng city gate. So hindi lang pala yung gate doon is ang purpose niya yung access, kundi doon din tinitipon yung tao para gawin yung kasunduan nila. No, kagaya po ng pagkabili niya ng property ni Elimelech, nakasama doon sa papangasawa niya ay si Ruth, no? So doon po ginagawa yon sa harap ng gate. So yun pala ang isa mga purpose ng mga gate doon, no? Hindi lang sa access. Pangatlo, public assembly and announcement, no? Dito rin ginaganap yung announcement sapagkat dito nila tinitipon din yung mga tao kapag may nais silang i-announce doon sa mga tao, no? Yung mga hari, may gustong sabihin, doon po tatayo yung mga mensahero sa harap ng gate o sa tore ng gate para mas madali nilang maibahayag kung ano yung nais ng hari. No? Sa pang-apat, symbol of power and authority. Ito po yung pinakamahalaga. Kasi po, kapag po ang mananakop ay na-penetrate po nila yung gate ng isang town o ng isang city, considered na po yung na-victory sila. Tapos yung mga nakatira doon, yung kaharian doon, considered na pong talo sila. No? Mababasa natin yan sa Genesis 22:17, no? Basahin ko lang po. Sinabi ng Panginoon, pagpalain si Abraham at ang kanyang mga salinlahi ay magiging kasindami ng mga bituin sa langit at buhangin sa dagat. Magtatagumpay sila laban sa kanilang mga kaaway at makakamtan ang mga pintuang bayan ng mga ito. No? So kapag nakamtan pa pala nila yung pintuang bayan, is considered na po yung victory. No? So tatandaan po natin yung mga purpose at yung significance po ng gate doon sa Old Testament. At titingnan natin ngayon, doon sa sinasabi ng Panginoon na I am the door of the sheep, kung ito ba'y may ugnayan o ito ba'y related doon sa purpose din ng Panginoon, no? At sa purpose sa Old Testament. So next po, the prominence of the door. Dito po, bago po ito sinabi ng Panginoon, balikan po muna natin yung chapter 9 ng John. No? Kasi dito po, meron pong bulag na ipinanganak palang bulag, tapos ito ay pinagaling ng Panginoon, no? Ang nangyari po doon sa chapter 9, balik po muna sis. Balik po sa chapter 9, meron pong pinanganak doon na bulag, tapos nagtanong po yung kanyang mga disciples na, Panginoon, yung bang taong pinanganak na bulag ay makasalanan o kaya ang kanyang mga magulang ay makasalanan dahil siya ay pinanganak na bulag? Ang sagot ng Panginoon sa chapter verse 9 tsaka 3, ang sabi ng Panginoon na hindi siya pinanganak siyang bulag hindi dahil siya ay nagkasala o ang kanyang mga magulang ay nagkasala, ngunit para mahayag yung kapangyarihan ng Diyos. No? So, to make the story short, pinagaling po ng Panginoon yung bulag sa pamamagitan ng putik. No? Yun po yung gumawa siya ng putik na dinuraan niya yung lupa, tapos pinahid din sa mata ng bulag. No? So pagkatapos po napagaling yung bulag, nagpatotoo po yung bulag doon sa mga Pariseo, no? Sa mga leaders ng mga Hudyo. So ayaw po tanggapin ng mga Pariseo, yung mga leader ng mga Hudyo, nung time na yon,
na si Panginoong Jesus ay yung Messiah. So ang ginawa po nila dun sa bulag, itinakwil po nila sa kanilang congregation, no? Pinalabas po nila sa kanilang sinagoga, no? Kasi pinapatotoo ng bulag na ang Panginoong Jesus ay ang Messiah, no? So sa later part po ng chapter 9, nagkita po muli ang Panginoon at saka yung dating bulag. Tapos tinanong ng Panginoon, sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Nagtanong po yung bulag, sabi ng bulag, sino po ba yon? Sabi ng Panginoon, yung kausap mo, yung kaharap mo, siya yung anak ng tao. Yun ang sinabi ng Panginoon. At sabi ng bulag, sumasampalataya po ako sa inyo. No? So nagkaroon po ng pananampalataya ang bulag sa Panginoong Hesus. Tapos ditong part na to, nandun din yung mga Pariseo sa palibot. Nandun din yung mga disciples niya at nandun din yung mga crowd, no? Yung mga mamarites nung panahon na yon, no? So nandun din sila. Kaya nasabi ito ng Panginoon na I am the good shepherd, no? Sa verse 10 po kasi, good shepherd po yung sa ng verse 10 ng verse 1 pala, sorry. Good shepherd pa sinabi ng Panginoon. Tapos dito po, sinabi niya na sa chapter 7 na verse 7 na ito, sinabi niya na I am the door of the sheep. So balik po mula sa the prominence. Yan. Kapag po ito ay sinabi ng Panginoon the prominence, ginamit niya po dito isang metaphor para mas madali pong maunawaan ng mga tagapakinig yung nais ng Panginoon na iparating sa kanila, no? So una, bakit niya ginamit yung metaphor? Una, para mahayag yung mga false leaders nung time na yon. Pangalawa, mahayag niya yung kanyang sarili na siya yung daan patungo sa ating Panginoong Hesus. No, so titingnan po natin, pag sinabi kasing prominence, parang pinoproject niya yung sarili niya, para madali natin malaman, pinoproject niya yung sarili niya o inahalimbawa niya ang sarili niya na bilang isang pintuan para mas madali pong maunawaan yung sinasabi niya na I am the good shepherd. Tapos, sige po, next po. Entrance, no? Ito yung sinabi ng Panginoon, siya yung entrance, no? So Jesus said to them, truly, truly, I say to you, I am the door. Inulit niya po ulit sa verse 9, I am the door, if anyone enters through me, he will be saved. Kapag tiningnan po natin, 2 beses niya inulit yung salitang I am the door. Pero balikan po natin yung verse 7, may nakita po pa tayong 2 beses niya inulit, truly, truly, I say to you. So ibig sabihin po niyan, sa Greek translation po niyan is amen, amen. Kapag po tayo ay nag-amen sa isang panalangin o sa isang pastor na nagsasabi sa harap, ibig sabihin, agree po tayo doon sa sinasabi o sa ating panalangin. So kapag 2 beses po inulit yung amen, amen, is totally agree po tayo. No? Pero dito, sabi na pa yun, truly, truly, I say to you, I am the door. Ibig sabihin po, very strong yung declaration ng Panginoon na siya yung daanan, no? Siya yung pintuan. It is a divine declaration, hindi lang strong, but it is a divine declaration with authority na sinasabi niya, totoo nga, totoong-totoo, ako yung daan, no? So, okay po. Pag sinabi pong the entrance, ano po yung napaloob dito? Sige po, next po. A single entrance. Isa lang po ang daanan. Sabi diyan sa Acts 4:10-12, let it be known to all of you and to all the people of Israel that by the name of Jesus Christ, the Nazarene whom you crucified, whom God raised from the dead, by this name, this man stands here before you in good health. Sabi sa verse 12, and there is salvation in no one else. Wala na pong iba, for there is no other name under heaven that has been given among mankind. Iba? Amen? So wala pong ibang daan kundi ang tanging Panginoon lamang, Panginoong Jesus. Meron po ba kayong naalala sa Old Testament na pinag-utos ng Panginoong Diyos Ama na gumawa ng isang pintuan lamang para maligtas yung tao? Meron po kayong naalala? Ito po yung ang arka ng Noah, no? Sabi ni Panginoong Jesus, Panginoong Diyos Ama, kay Noah, gumawa ka ng arka, ngunit isa lang ang dadaanan, isa lang ang pintuan. Lahat po ng hayop, lahat po ng tao na maliligtas doon, yung pamilya ni Noah, iisa lang po yung kanilang daanan. So doon po, pinoforeshadow na si Jesus Christ na yung pagdating niya sa New Testament, ito na yun. Si Jesus na yun yung sinasabi na isa lang ang daanan. So kapag po tayo ay nakapila sa ibang pintuan, maaaring hindi po yun yung daanan na tinutukoy ng Panginoon. Kasi ang sabi ng Panginoon, iisa lamang. Amen? Amen po. Next po. Anyone can enter. Ang lahat pwedeng pumasok. So ibig sabihin, lahat po tayo,
inaanyayahan ng Panginoong pumasok. Pero, ngunit, may sinabi, who calls on the name of the Lord. Yung salvation na inaalok sa atin ng Panginoon ay para sa lahat. Pero, magkakaroon ka muna ng pagtawag sa Panginoon o magkaroon ka ng relationship sa Panginoon. Kapag wala po tayo nun, hindi po tayo maliligtas. Huwag po natin din sabihin na kapag tayo ay binyagan ng isang reliyon, okay na, ligtas na tayo kasi kabilang ako sa reliyong, hindi ko na babanggitin. So, mali po, ang lahat po ay pwede. Basta, tumawag tayo sa Panginoon. Amen? So, alam niyo po ba yung telephone number ng ating Panginoon kung gusto niyo pong tawagan? Ano po idadial natin kung gusto niyo pong tawagan ng ating Panginoon? Amen? Next po. Dial niyo po 333. Jeremiah 33:3. Call to me and I will answer you, and I will tell you great and mighty things which you do not know. So, hindi po 911, 333. Okay po, sideways lang po yan. Amen? So, next po, So, ang sabi, bawat isa, bawat isa pwede pumasok. Pangatlo, discipleship requires sacrifice. Nung naalala po natin yung preaching po ni Pastor Gino nung last time kay Elisha, di ba po, ang pagsunod ni Elisha ay may kasamang pagsakripisyo, So, ganun din po ang pagsunod sa Panginoon. Una, di ba po, ang una, isa lang pong daanan. Pangalawa, ang lahat pwedeng dumaan. Yung pangatlo, kapag dumaan ka naman, may kailangan sakripisyo. Maari pong liko-liko ang daan, maari pong mabato, maputik, matinik, maaring paahon, palusong ang daan natin, Ang sabi diyan ng Panginoon, He must deny Himself and take up His cross and follow me. So paano po, alam niyo po kung anong dinanas ng Panginoon nung siya'y dala-dala niya ang kanyang krus. So maaring ganun din natin pagdadaanan. Masigit pa doon, mas maraming sigurong mababangis na hayop at aso na nandun sa ating mga dadaanan at nag-aanyaya sa atin, huwag ka na magpatuloy sa daanan na yan. Mahirap naman dyan, maputik, matinik. Amen? Mabato. At saka hindi pa dire-diretso. Amen? So maaari po ganun ang sasabihin sa atin ng mga asong gubat o ng ating mga gawa ng kaaway para tayo hindi magpatuloy sa daan. Lalo na po kung nagsasakripisyo na tayo, nagkakaranas na tayo ng paghihirap sa pagsunod sa Panginoon. Pero lagi po nating tatandaan, ang pangako ng Panginoon, sa kabila ng pintuan na yon, nandun po yung hardin na naghihintay sa atin. Amen? Nandun po yung salvation na naghihintay sa atin. So, be it na po, kung mahirap po ating pagdadaanan, basta po, pagpatuloy tayo doon sa daan na yon. Amen? Pang-apat po, a response is necessary. Ang pagtugon naman natin po, kailan? Diba, sabi niya, sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians 6:2, Behold, now is a favorable time. Behold, now is a day of salvation. Amen. Hindi po mamaya, hindi po bukas, hindi po next week, hindi po next month. So mga kapatid, kung first time po natin marinig yung ganitong paanyaya ng Panginoon, huwag po natin palalampasin. Amen? Sabi, hindi bukas, hindi sa tamang pagkakataon, ngayon ang panahon ng pagtugon. Amen? Ang paanyaya ng Diyos ay hindi dapat ipagpaliban. Ang kaligtasan ay hindi laging bukas. May hangganan ng pagkakataon. Amen? Maaring bukas, hindi na tayo nakatuntong sa mundong ito. Wala na tayong oras para tanggapin ng Panginoon. Wala na tayong oras para kunin yung salvation. Maaring next week, darating na yung second coming. Ano pa ang pagkakataon natin para mabawi natin yung salvation natin? Makuha natin yung salvation natin. So hindi po mamaya, hindi po bukas, hindi po sunod na linggo, ngayon po. So kung gusto niyo pong mamaya, lalo na sa ating mga nanonood sa online, kung nais niyo pong tanggapin ng Panginoon, tutulungan po tayo ni Pastor Gino mamaya para sa administer yung pagtanggap sa ating Panginoon sa isang panalangin. So letter B, the resistance. All those who came before me are thieves and robbers, but the sheep didn't listen to them. So balikan mo muna, ang sabi doon, all those who came before me. Sino ba ang tinutukoy dito ng Panginoon? Kasama po ba sila Abraham, sila Moises, sila David,
Yung mga lingkod ng Panginoon, ang tinutukoy ng Panginoon na all those who came before me ay ang mga magnanakaw o yung mga tulisan. Kasama po ba sila David doon? Yung mga propeta na ginamit ng Panginoon? So titingnan po natin, no? Next po. They are the false leaders, no? And the self-appointed Messiah. Una po, ito yung mga political revolutionaries like Theudas and Judas, no? Sila po ay mga umaaklas sa gobyerno noong time na yon. Sila yung pinapatungkulan ng Panginoon na yung mga magnanakaw. Kasi yung mga ito po, nagkaroon po sila ng mga member. Marami po silang membro nito. Ang nangyari, hindi rin sila nagtagumpay sapagkat sila po ay napatay. No? Kapag hindi po nanggagaling sa Panginoon, ang isang grupo ay hindi po magtatagumpay. No? Pangalawa, religious leaders, no? Who exploited their authority. Ito talaga pinapatungkulan ng Panginoon. Yung mga Pariseo na hindi tumanggap doon sa bulag. Hindi pala tumanggap doon sa patotoo ng bulag. Ito talaga yung pinapatungkulan ng Panginoon na sila yung mga magnanakaw at sila yung mga tulisan. No? Ang sabi diyan, ang mga ito ay ang mga Pariseo at mga Saduseo na nagpapakita ng kabanalan, ngunit pinabibigat ang pasanin ng iba. No? Ang pinakamalupit pa nito, tinuligsan nila ang Panginoong Hesus. No? So ito yung mga pinapatungkol ng Panginoon. Yung pangatlo, those who claim divine status or power without being sent by God. So ito yung mga false Christ. No? Ito yung mga nagpapanggap na Kristo, ngunit hindi mula sa Diyos. Nagpapakita ng mga tanda upang dayain ang mga hinirang. No? Ito yung mga gumagawa ng magic. At nag-aanyaya na sila yung false Christ. Sabi din ng Panginoon sa Mateo 24:5, for many will come in my name, claiming I am the Messiah. At marami po silang madadaya. So, ganun po yung tinutukoy dito ng Panginoon na all those who came before me, yung mga nauna sa Kanya na mga magnanakaw at tulisan. Sila po yung tinutukoy ng Panginoon, hindi po yung mga lingkod ng Panginoon sa unang panahon. No? So, next po. Ano po ba yung nature ng ating mga sheep, no? Una, discernment. No? The sheep recognize the false voice. No? Meron pala silang voice recognition. Kapag narinig po nila na hindi galing sa kanilang shepherd, nalalaman po nila. No? Pangalawa, refusal to follow. They didn't heed or obey impostors. Pangatlo, voice loyalty. They were attuned to the true shepherd's voice. Pang-apat, spiritual protection. The resistance kept them safe from deception. So, next po. Tsaka paki-play na rin po. Back po. Play po. Enter. Ayaw. Sa baba po, parang may button niya na play doon sa cursor niyo po. Ayaw po? Wait lang po. Wait lang po natin, ha. Yun. Panoorin po natin. Wala po sounds. Ito po, nag-experiment po sila na tawagin yung mga tupa sa iba't ibang klaseng tao, no? Iba't ibang tao ang tumatawag sa tupa. Kung may volume po sana. Test number 2, ibang tao naman po yung tumatawag sa mga tupa. Napanood niyo po ba ito sa YouTube? Napanood niyo po ito, no? So, yung sa mga napanood, kayo na lang po magkwento. Kwentuhan niyo po yung katabi niyo, napanood niyo po lahat sa YouTube. Wait po natin. Gumine.
Yun. Para obserbahan niyo po yung mga tupa. No? So, okay po, no? So, ganun po yung tinutukoy ng Panginoon na dapat meron tayong resistance na ganun. Kapag hindi po shepherd po natin yung tumatawag sa atin, huwag po tayong makikinig. Tayo po ba, narinig na po ba natin ang tinig ng Panginoon? Narinig na po ba natin na kumakausap sa atin ng Panginoon? Sa gitna po ng ating mga maingay na mundo, sa gitna po ng magulong mundo, narinig na po ba natin ang tinig ng ating Panginoon? Nag-aanyaya sa atin na lumapit tayo. Amen? Sabi po doon, no, sa next po, the abundance. I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Next po, types of abundance, no? Salvation. Entry through Jesus Christ brings eternal safety and rescue. Kung makikita po natin yung mga tupa na doon po sa lahat sa loob ng pen. Kasi alam nila po, pag nasa loob sila ng pen, safe po sila. Pinasok po sila sa pen para hindi sila ikulong, kundi po bigyan po sila ng salvation. Kasi alam po nila kapag nasa labas sila ng pen, nandun yung harm. Andun yung mga asong gubat, andun yung mga nag-aanyaya sa kanila o maaaring kainin sila, no? Especially yung mga asong ligaw, no? Yung mga hayop na kakain sa kanila. Pasture. So nakita naman natin na masagana yung kanilang kinakain ng mga damo. So ganun din po yung sinasabi ng Panginoon. Kapag tayo po ay sa pangangalaga ng ating Panginoon, hindi po tayo magugutom. Amen? Freedom. Go in and out. So makita natin malaya po silang kumakain, malaya po silang pumunta kahit sa sulok ng kanilang pen na yon. Malaya po sila, no? Nakakaranas sila ng kalayaan, peace and liberty. Alam niyo po yung kapayapaan, napakahirap po yung kunin, lalo na po kapag wala po tayo sa sakop ng ating Panginoon. Wala po tayo sa kanyang pangangalaga. Hindi natin makukuha ang kapayapaan na yon. Amen? Kasi po maaari po tayong kainin ng mababangis na hayop. Maaari po tayong kainin ng mababangis na mga gawa ng kaaway. Amen? Freedom. Ay, nasabi ko ba freedom? Relationship. Alam niyo po, no, yung pagtawag sa kanila na kanilang shepherd, agad-agad po silang lumapit. Alam nila po na pag lumapit po sila sa kanilang shepherd, hindi po sila mapapaano, hindi po sila mapapahamak. Meron po silang relationship. Ang sabi ng Panginoon doon, no, intimacy, patuloy, no, ongoing. Hindi po porket tumanggap na tayo sa Panginoon, hindi po porket na nabautismuhan na po tayo, okay na yon, meron na akong salvation. Mga kapatid, patuloy na pagkakaroon ng relationship sa Panginoon.
Hindi lang po kung kailan tayo tumanggap, hindi lang po kung kailan tayo Sunday, tsaka meron tayong relasyon sa Panginoon. Amen? The next po, the protection of the door. May dalawa pong puntos na ating titingnan. Una po, the opportunity for danger. The thief comes only to steal and kill and destroy. Next po. What creates opportunity for danger? Ano po yung mga pagkakataon para tayo mapahamak? Una, spiritual complacency or lack of alertness. Trusting false leaders or distorted teachings. Ignoring the shepherd's voice. Hunger for truth that gets filled with lie. No? Isa-isahin po natin next po. Spiritual complacency. Ano sabi po? Kaya't maging handa kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni oras ng pagdating ng anak ng tao. At maging handa kayo sa pagbantay ng mga dyablo. No? Maging handa kayo at magbantay. Ang dyablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aali-aligid na naghahanap ng malalapa. Amen? Isa pong kalagayan na kung saan ang isang tao ay hindi na po lumalago. Lumalago yung kanilang pananampalataya. Hindi na nagbabantay. Hindi na nagiging masigasig sa kanyang buhay espiritual. Kapag po tayo ay relax na lang, madali po tayong malalapa. Madali po tayong mababalik po tayo doon sa dati nating buhay. Madali po tayong makuha ulit ng mga kaaway. Amen. Ang sinabi ng Panginoon, may pintuan. Pag sinabing pintuan, pwede pong lumabas. Hindi porket na nakapasok na po tayo, hindi na tayo makakalabas. Hayaan po natin yung pag-ibig ng Panginoon, yung pangangalaga ng Panginoon para tayo manatili doon sa pangangalaga ng ating Panginoon. Pangalawa, trusting false leaders or distorted teachings. Sabi sa Matthew 7:15, mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang tupa, ngunit sa loob ay mababangis na asong gubat. Sa 2 Peter 2:1, may mga huwad na guro na palihim na nagpapasok ng mapanirang katuruan. So mga kapatid, mag-ingat po tayo. No? Sa panahon po ngayon, lalo na sa social media, napakarami pong mga influencer, vlogger ba tawag doon, na ginagamit din nila ang salita ng Panginoon. Meron pa akong napanood, pag nakita mo yung kanilang church, malaki yung congregation niya, tapos maganda yung church nila. Nakatawag doon, parang theater yung kanilang studio. Pero alam niyo po yung pinangangaral nila doon, binaliktad po nila yung pangyayari. Ang sinabi nila sa Genesis, ang nagkasala si Eva at si Adan, di ba? Nagkasala si Eva at Adan dahil doon sa tukso ng ahas. Ang tinuturo nila doon, hindi, iba. Nagkaroon doon ng pagtatalik si Eva at saka Adan. So mga kapatid, napakadami nilang dami nilang member. So paano na lang kung ganyan yung tuturo sa atin? No, hindi na nanggagaling sa kasulatan, hindi na binabago nila, no? Sabi, distorted teachings, binabago nila yung pagtuturo. So paano po natin malalabanan? Ano po yung magiging sangkap natin? Ano magiging tools natin para malaman natin kung totoo o hindi yung tinuturo sa atin? Next po. The sword of spirit, no? The word of God. Ang sabi diyan sa 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. At sino pinapatungkulan niya dito? Upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabuting gawain. So ang pinapatungkulan po dito ay mga leader, no, yung ating mga nagtuturo, no, yung ating mga pastor o ating mga nagsishare ng Word of God. Sabi pa yan sa 2 Timothy, itong dapat ng karakter ng isang pastor, no? So yung mga nagtuturo sa atin. Sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Amen. So paano naman natin malaman ngayon kung tama ang paggamit sa salita ng katotohanan? Ano ang dapat nating gayahin? Ano ang dapat nating karakter? Next po. Ito po, ang Berean Church na ito po yung galing sila Pablo at si Silas sa Thessalonica. No? Nagkaroon ng kaguluhan doon at pumunta sila sa Berean. Ano sabi ng Pablo? No? Mas bukas ang isipan ng mga Hudyong taga roon kaysa sa mga Hudyong taga Thessalonica.
may pananabik silang makinig sa mga paliwanag ni Pablo at sinaliksik nila araw-araw ang mga kasalutan upang tingnan kung totoo nga ang sinasabi nila. Amen? Nasa atin din po yun, hindi lang porket, Amen! Pastor, Amen! Hindi lang yun doon. No? Kundi saliksikin din natin ang salita ng Panginoon kung ba sinasabi ng pastor o nagtuturo sa atin ay tama o mali. Maari po kami tao lamang, maari po magkamali kami. Maaring iba yung aming interpretasyon doon sa Bible. Maaring hindi namin na-interpret ng tama yung gustong sabihin ng author ng Bible. So tayo po, meron po tayong pamamaraan. Saliksikin din po natin yung salita ng Diyos. Amen po. So nainyaya ko po, no, sino po may small group po dito? So alam niyo po, may binibigay po sa atin si Pastor Gino na lesson. Sikapin po natin na yun yung ating pag-aralan. Alam niyo po kung bakit, mahalaga po yun. Kasi po, dito po natin nasasaliksik kung tama ba yung sinasabi ng ating pastor, kung ano, tama ba yung diniscuss ng ating pastor doon sa linggong yon. Doon na natin, hindi na natin i-discuss kung ano yung tawag doon, exhortation ng pastor, kundi ano yung insight natin. Kasi kami po, napansin po namin yon sa aming small group na doon sa Anabu. Nakikita namin minsan, ay mali pala yung ginamit na talata ni pastor, nagkabaliktad pala. So kung tayo po ay nakikinig lang, amen lang po tayo ng amen, so wala na po tayong counter-checking kung totoo ba yung sinasabi ng ating mga pastor o natin ng mga leader. Amen? Mahalaga po yung small group, no? So inanyahan ko po kayo, kung wala po kayong small group, mag-join po kayo sa small group, talakayin nyo po kung ano yung na-discuss ng pastor, ano na-discuss ni brother, kung yun ba'y totoo, tingnan nyo rin mga talata na ginamit, basahin nyo po. Doon po nakaka-counter-check kung tama ba o mali yung tinuturo ng ating mga pastor o ating mga leader. Maaari po kami, nagkakamali din. Tao lang din po kami, no? Amen? So, kailangan po, nasa atin din po yun. Hindi lang po basta tayo, amen lang po tayo ng amen sa ating mga pastor. Amen, Pastor John? Amen, no? Next po. Ignoring the shepherd's voice, no? Sa Jeremiah 7:24, ngunit hindi sila nakinig at nagbigay pansin. Sa halip, sinunod nila ang katigasan ng kanilang masamang puso, sila'y napaurong at hindi umuusad. Kapag po tayo paurong, tayo po ay mapapahamak. Sa mga bagong driver po na nakapasa, no? Kapag tayo po ay nagda-drive sa highway, kapag po tayo ay paurong, ano po mangyayari sa atin? Mababangga po tayo, no? Kaya tayo makikinig sa instruction. Pag sinabing abante, abante po tayo, hindi po paurong. Amen? Ang sinabi din doon, no? Today, if you hear His voice, do not harden your hearts as you did in the rebellion. No? Kapag tayo galit sa Panginoon, masama loob natin sa Panginoon sapagkat hindi tinugon ng Panginoon ang ating panalangin, maaring hindi na natin pakikinggan ang sagot sa atin ng Panginoon, natinig natin Panginoon. No? Kagaya po na kapag tayo pinagalitan ng ating nanay, kapag galit tayo, nakikinig ba tayo? Pag tinawag tayo, hindi. Amen? Pero sabi ng Panginoon, do not harden your heart. Kapag narinig po natin ang kanyang tinig. Amen? A hardened heart towards God's voice leads to rebellion and separation from His rest and presence. Next po. Hunger for truth that's filled with lie. Ito yung pinaka maganda sa lahat. Sabi, sapagkat darating ang panahon na hindi na nila titiisin ng wastong aral. Sa halip, hahanap sila ng mga gurong magsasabi na gusto nilang marinig. Amen? Napapansin niyo po ba sa mga malalaking church, kapag nagpalit po ng pastor, kumukunti na yung member. Lalo na kapag ang pastor na nanggaling, umalis prosperity gospel. Sana kaya si pastor? Doon na lang ako kasi prosperity. Ang pumalit, masakit magsalita, puro katotohanan na sinasabi. Nasasaktan yung ego ko, nasasaktan yung damdamin ko. Ayoko na sa pastor na ito. Doon lang ako sa maganda sa aking pandinig. Amen? Mag-ingat po tayo mga kapatid. Maaring lagi lang natin hanapin is prosperity gospel lang. Kapag katotohanan lang sinasabi at nakakasakit sa ating damdamin, ayoko na mag-church dyan, lilipat na lang ako ng ibang church. Ibang pastor na lang ang aking sasamahan. Maaari po, pastor na ang ating sinasamba, hindi na Panginoong Jesus. Amen? Magpalit man po ng mga pastor, ang lagi natin tatandaan, ang sentro ng ating pananampalataya ay ang Panginoong Jesus, hindi po sa pastor. Amen? So huwag niyo po paalisin si Pastor Gino. Baka gusto niyo paalisin, no?
Amen po? Next po. The objective for danger. The thief comes only to steal and kill and destroy. Ano po yung intensyon ng mga tulisan at magnanakaw? Next po. To steal, take what is not truth, identity, peace, and intimacy with God. So, ninanais niyang agawin ang katotohanan ng Diyos, ang pananampalataya ng mga mananampalataya, at ang kanilang kagalakan. Amen? Yung kill, destroy spiritual vitality, hope, and purpose. Layunin niya sirain ng spiritual na buhay, no? Ang relasyon ng tao sa Diyos. Maaaring nagaan yung tupa ang mga ito. Amen? Destroy, utter ruin, break relationships, distort truth, sever connection. Pinutol na yung connection natin sa Panginoon. Wala na tayong connection sa Panginoon. Yun ang gusto ng mga kaaway sa atin, no? Ito yung mga magnanakaw, tulisan, na inaagaw tayo, pilit tayong inaagaw sa ating Panginoon, no? Kasama rito ang pagsira sa komunidad, misyon at pag-asa. Ang kaaway ay tuso. Ginagamit niya ang mga bagay na mukhang mabuti para ilayo tayo sa tunay na buhay kay Jesus. Tingnan po natin ng ating mga katabi kung tunay mukha bang mabuti o sadyang mabuti. O baka nagbubuti-butihan lang. Amen? Napakabuti. Praise God po, no? Baka nagaan yung tupa lang. Okay? Amen po. Pangatlo po, the promise through the door. The Lord's purpose, no? So I came that they would have life and have it abundantly. Next po. Sige po, next pa po. The Lord's purpose, no? Divine initiative. I came, Jesus chose to come near. Sabi niya, ay tumutukoy sa kusang loob na hakbang ng Diyos upang lumapit sa tao. Hindi tayo ang unang lumapit sa Kanya, kundi si Jesus mismo ang unang pumili na lumapit sa atin. Next po. Targeted compassion. That they might have, it's not generic, personal, and specific. Halimbawa po, kung meron pong isang pastol, meron po siyang 100 tupa, at yung isa po ay merong sakit, hindi po magbibigay ang Panginoon ng gamot sa lahat ng 100 tupa, kundi doon lamang po sa may sakit. Ano po ibig sabihin nito? Bawat isa po tayo ay may kanya-kanya tayong yung personal natin na relationship sa Panginoon. May kanya-kanya po tayong pagtugon ng Panginoon. Alam niyo po bakit kanya-kanya? Kasi hindi naman po pwedeng sabihin ng Panginoon na, sige, lahat na po nataga-tsukuba ay yayaman. Hindi naman kayamanan ng hinihingi ng isang kapatid natin, kapayapaan ang hinihingi niya. So ang sabi ng Panginoon, hindi sa generic, specific, personal. Bawat isa may kanya-kanya, no? Ang pagtugon ng Panginoon sa ating panalangin, iba-iba rin. Kasi iba-iba yung ating inihingi sa Panginoon, iba-iba yung ating pinapanalangin sa Panginoon. Amen? Hindi po generic. Hindi po pwede sabihin ng Panginoon, sige, lahat kayo, maging meron kayong kapayapaan. Hindi na makapayapaan ang hinihingi ng isa. Kagalingan yung hinihingi ng iba. Amen? So bawat isa po tayo, magkaroon po tayo ng personal. Kausapin natin ang Panginoon ng personal. Hindi pwedeng, Pastor Jan, pakisabi nga sa Panginoon, ito yung gusto ko. Iba pala nasabi ni Pastor Jan. Iba ang binigay sa iyo. So, amen? Dapat personal. Wala pong paligoy-ligoy, diretso sa Panginoon. Amen? Hindi pwedeng, nandun nga tayo sa prayer meeting. Di ba, pag prayer meeting, specific kung ano yung panalangin mo, yun na pinagdadasal ng kapatid, ng mga kapatiran. Hindi naman pwede na sabay-sabay tayo magdasal doon. Ang pagdasal natin ay kagalingan sa bawat isa. Wala naman sakit yung iba. Amen? Ang kailangan na iba ay pera. Amen? Walang umuo Amen? So, iba naman, hindi naman pera ang hinihiling. Maaring iba'y kapayapaan, no? Gusto lang nila matulog sa gabi ng maayos. Amen? Marami naman silang pera, pero hindi nila kayang bumili ng magandang tulog. Amen? So, sabi ng Panginoon, targeted compassion. Isa-isa. Hindi pwedeng generic. Amen? Next po, abundant.
Ayun, abundant gift, no? Life, not survival, no? Hindi ito yung kapit tayo sa patalim. Yung buhay natin ay binibigay ng Panginoon, no? Sabi diyan, ito ay buhay na masagana, higit sa sapat, umaapaw na kagalakan at kapayapaan. May layunin at direksyon ang ating buhay. May kaugnayan sa Diyos na nagbibigay ng tunay na buhay, no? Hindi ito tungkol sa material na bagay, material na kasaganahan, kundi ito ay buhay na may lalim, may saysay, at higit sa lahat, spiritual joy. Yung sigla ng ating espiritu. Hindi ito tungkol sa material. Kapag tayo po ay pinagpala ng Panginoon na sa material na bagay, so praise God po, no? Pero hindi lahat ng tugon ng Panginoon is material. Amen? Ang mahalaga po, meron po tayong joy sa ating puso, meron po tayong kagalakan sa ating puso na kahit anuman po ang pagsubok na ating pagdadaanan, we still have that joy, no? Ang joy na po yun ay nanggagaling sa ating Panginoong Jesus, no? Letter B po, the Lord's provision, no? Ang sabi niya, I came, Jesus Himself is the gift. Ang mismong pagdating niya ay ang pagkaloob ng presensya ng Diyos. Hindi siya nagpadala ng mensahero, hindi lang salita, kundi siya mismo ang dumating. Amen? Ito ay kanyang personal na pagkalinga sa atin, pag-ibig na nagkatawang tao, presensya ng Diyos na nahihipo, nakikita at naririnig. Doon sabi po ng bulag, ano sabi ng Panginoon sa bulag? Sino po yon? Ang sabi niya, ang nakita mo, ang kausap mo, siya yung Panginoon. No? So dumating mismo ang Panginoon sa atin. Amen po? Sa halip na magbigay ng tulong mula sa malayo, dumating siya upang kasama tayo. Ang ating Jesus, Diyos mismo ang kasama po natin. Amen po? Provision of life, that they might have life, not just existence, but purposeful, joyful living. Ang buhay na inalok ng ating Panginoong Jesus ay higit sa simpleng buhay. Amen? Napapansin niyo po yun kapag po tayo ay naging Kristiyano na nag-iiba ang ating buhay. Yung dating manginginom tayo, hindi na. Yung dating hindi tayo madasalin, ngayon nagdadasal na. May malakas na sumagot ng amen, ha? Sino yun? Amen po? Provision in abundance, no? Have it abundantly. More than enough, overflowing grace, peace, and transformation. Next po. Overflowing grace, the unearned favor of God that transform heart. Yung favor ng Panginoon sa atin na hindi man natin hinihingi, pero binibigay sa atin ng Panginoon. Deep peace. Ito yung mahirap, no? Narinig ko po sa isang vlogger na meron siyang depression. Alam niyo po daw ang gamot sa depression? Deep rest. Malalim na nagpapahinga. Saan po natin makuha yung rest? Saan po natin makuha yung deep rest? Kundi sa ating Panginoon lamang. Wala pong ibang magbibigay ng kapayapaan sa atin, ng kapahingaan sa atin na malalim, kundi sa Panginoong Jesus lamang. Hindi kayang ibigay ng mundo. Maaring kaya natin bumili ng higaang magaganda, mamahaling higaan, pero hindi natin kayang bumili ng masarap at mahimbing na tulog. Lalo-lalo na yung kapayapaan sa ating araw-araw na pamumuhay. Amen? Lasting joy. Ito yung joy na kahit na meron tayong pagsubok, nakikita pa rin natin yung kagalakan sa ating mga puso. Ang sabi doon, no, kapag tayo may sakit, Lord, maraming salamat, meron po akong sakit, mas lalo pong lumalalim yung aking pagtitiwala sa inyo. Kung hindi nyo man po ako pagalingin, bigyan nyo po ako ng kapayapaan, Panginoon. Amen? Ganun yung joy. Panginoon, maraming salamat, kahit wala pa akong pera, Panginoon. Naniniwala ako sa kapangyarihan nyo na bukas kayo po ang tutugon sa aking mga pangangailangan. Amen? Ganun po yung joy. Hindi po natin yung sisihin yung Panginoon, Lord, wala naman akong pera, paano na ako bukas? Amen? Yan yung malalim na pag-ibig, no, ng Panginoon sa atin. Amen? Spiritual transformation, becoming more like Christ in character and purpose. Yun nga, sabi ko, kung dati kang manginginom, ngayon hindi na. Kung dati wala kang oras sa Panginoon, ngayon may oras ka na magbasa ng Bible. Hindi lang physical ang binabago ng Panginoon, pati spiritual, pati pananaw natin sa buhay, nagbabago. Kapag po tayo ay sa ilalim ng pag-ibig ng Panginoon. Amen? Purposeful living, knowing you are loved, called, and sent. Alam niyo po,
Minsan, hanggang doon na lang tayo sa inibig tsaka tinawag. Kapag tayo po ay pinadala na ng Panginoon, maaaring iba sa atin ay nakakahiya namang magsalita. Parang ang hirap naman mag-share ng Word of God. Pero tandaan natin mga kapatid, una tayong tinawag, minahal tayo ng Panginoon. Ngayon na tayo naman ay pinapadala ng Panginoon upang ipalaganap natin yung kanyang salita. Nag-aalinlangan tayong sumunod. Hanggang doon na lang tayo sa love and cold. Pag sabi ng Panginoon na go and make disciples, nag-aalangan na tayo. Paano nila mararanasan ng ibang kapatiran natin yung naranasan natin ngayon? Kung hindi tayo lumabas, hindi po tayo magsalita tungkol sa salita ng Panginoon. Kung hindi natin ihahayag ang salita ng Panginoon, paano po nila mararanasan yung nararanasan natin, yung nararanasan mong pagpapala sa Panginoon? Amen? Iyon po yung sinasabi ng Panginoon, no? Kailangan po nating go and make disciples. Kaya po tayo mga kapatid, kapag tayo po inaanyayahan na mag-share ng Word of God, alam ko medyo nakakatakot, nakakakaba, pero lagi nating isipin, iparanas naman natin sa iba ang naranasan natin. Huwag tayong madamot na kung ano lang naranasan natin, hanggang doon na lang tayo. Praise and worship na lang tayo every Sunday. Pero hindi na po tayo nagpapahayag ng salita ng Panginoon sa iba. Amen? Yun po ang purpose natin dito. Panghuli po, 3S conclusion. Sa Pilipinas po, meron po tayong SSS, no? Ito po yung insurance. Pero ang SSS ng Panginoon, ito ay assurance. Basahin po natin na sabay-sabay in 3, 2, 1. Security. Jesus offers spiritual safety and protection. Life is danger, both physical and spiritual. In Him we are secure from thieves or false teaching, fear and distractions. Salvation. This is not just physical safety, it's eternal rescue. Jesus is the only way to salvation. He doesn't just point to the gate, He is the gate. Entry through Him means reconciliation with God and life everlasting. Satisfaction. Jesus doesn't offer mere survival. He offers abundance, a life of purpose, joy, and spiritual nourishment. This is the pasture He leads us to place of rest, growth, and flourishing. No? Praise God po, no? Yan po yung SSS na assurance ng ating Panginoon. So bago po ako magtatapos, may nais lang po akong basahin na isang kwento sa ating pagninilay. Ito po ay kwento ng isang nakasarang hardin. Ang sinalin ko lang po ito sa Tagalog kasi ang English po nito ay The Lock Garden. Isang batang babae na ang pangalan ay Tala at nakatagpo ng isang mahiwagang bakod sa gitna ng kagubatan. Sabi ng lahat, wala raw itong patutunguhan. Isang daan na walang saysay, pero meron siyang bulong na narinig. Pumasok ka at makatagpo ka ng kapahingahan. Naglakad siya papasok at sa kanyang pagdaan sa pintuan, bumungad ng isang masaganang hardin. Ligtas, makulay at puno ng buhay. May mga bulaklak na hindi pa niya nakita sa kanyang buhay. Ang hangin ay puno ng kapayapaan. Ngunit sa labas ng bakod, may mga anino, mga tinig na nag-aanyaya sa kanyang lumabas muli. Mas masaya sa labas, bulong ng isa. Hindi ka dito nababagay, sabi ng iba. Lumapit ang tagabantay ng hardin at mahinahong nagsalita. Manatili ka sa akin, ang magnanakaw ay nais agawin ng iyong kagalakan, pero ako'y naparito upang bigyan ka ng buhay na ganap at masagana. Sa ating pagninilay po, ang kwento ni Tala ay larawan ng espiritual na buhay sa ating paglalakbay. Ang bakod ay si Jesus, ang pintuan tungo sa kapahingahan at buhay na walang hanggan. Ang hardin ay buhay na kasama siya, may kapayapaan, layunin at kagalakan. Ang mga anino, ang mga kasinungalingan ng kaaway na nais tayong ilayo sa katotohanan. Mga kapatid, kaninong tinig ka
makikinig? Ang tinig ba ng ating Panginoon o ang tinig ng mga anino? At mananatili po ba tayo sa hardin ng ating Panginoon o lalabas tayong muli? So tayo po'y manalangin. Aming Ama sa langit, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbigay liwanag at buhay. Ipinahayag po ninyo na kayo po ang pintuan ng mga tupa, ang daan tungo sa kaligtasan, ang kapahingahan at kasaganahan. Salamat po sa paanyaya mong pumasok, Panginoon, hindi upang mapahamak, kundi upang makatagpo ng buhay na ganap. Panginoon, batid namin na may mga magnanakaw na nais sirain ang aming pananampalataya, pag-asa at kapayapaan. Ngunit higit naming pinanghahawakan ng katotohanan na ikaw ay dumating upang kami magkaroon ng buhay na masagana, makabuluhan at puno ng pag-ibig. Tulungan mo kaming makinig sa inyong mga tinig, sumunod sa inyong hakbang, at mamuhay sa ilalim ng iyong pangangalaga. Naway maging bukas ang aming puso sa iyong paanyaya araw-araw, maging daan din kami upang ang iba ay makapasok sa pintuan ng buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na mabuting pastol. Amen. Amen. Magandang umaga po. Praise be to God.